Hey guys, welcome back to Life in Progress. Thank you so much for always tuning in and sobrang happy ako na-continue ko yung pag-record ng podcast. Even ginagawa ko na lang siya pag nandito ako sa Philippines. So nag-record talaga ako ng sobrang dami. And September is a very special month for me because eto yung year na nag-start ako ng entrepreneurship journey ko. That's why if you're someone na gusto maging entrepreneur, mag-start na sarili mong business. Today, I'm going to share the 14 lessons I've learned so magbe-benefit kayo sa podcast episode na to. So, first lesson is, it is going to be tougher than you think. It's very tough, but super worth it. Tinanong ko to sa therapist ko Sabi ko sa kanya, masakit ba manganak? Sabi niya, tanongin kita, mahirap pa mag-business? Sabi ko, the reward is so big, di ko na naiisip. Sabi niya, same with pregnancy. The reward is so big. After mo manganak, di mo na naiisip yung masakit kasi hawak mo na yung baby mo. So, my business, Access Travel, is my baby. 14 years old na siya. So, teenager na siya. Kaya niya na siguro yung sarili niya, no? Hindi ko talaga naiisip nung nagsistart ako, magiging gaano siya kahirap. Sobrang mahirap siya, guys. It's your whole life. So, yung mga first 5 years, yun lang yung buhay nyo, yung business nyo, unless magaling kayo mag-manage. Natuto na lang ako niyan along the way. So, parang ngayon, bago ako mag-record ng episode na to, galing ako sa Samsung na talk ko and sabi ko doon, 19 ako nag-start ng business ko, 34 na ako. Imagine how many times I've created myself again and again doon sa time na yon. Sobrang tagal nun Ilang versions ng Angelina ba yun nangyari bago ako nakarating dito? Feeling ko itong version ko ngayon, di ko na naman yan gusto pagdating ng mga November, papalitan ko na naman. And that is okay. It is okay to let go of our old versions. Kasi dapat lang tayo magbago, paulit-ulit ko ni-remind sa inyo. I don't wanna be the entrepreneur nung time na 22 ako. Parang galit ako sa lahat nun Parang ang dahil ko pinapatunayan, lagi ako stress. Ayoko na bumalik sa ganun. Ngayon kasi I'm a very calm entrepreneur. Ang principle ko in life is, if I can get it done, na hindi ako nasa-stress. Ayoko na magpaka-stress. Second lesson is, really look after your clients. Alam nyo, hanggang ngayon, sa stage na to, nasasaktan pa rin ako pag may nawawalang client. A lot of reasons Usually kasi merong misconception ng mga tao, nawawala lang yung client pag nagalit sila sa inyo, nagkamali kayo. No! Ang daming reasons. So, isa na lang sa mga reason na nawalan kami ng client is, wala na kasi ako sa Philippines. So, akala nila wala na ako dito. So, nasanay sila, lalo na yung mga clients namin na 65, 70, nasanay sila na minimit ko sila. Kasi nag-start pa lang ako ng business ko noon. So, hindi ko na ma-explain sa kanila na nasa ibang era na ako ng buhay ko. Nasa Spain na ako. Gusto ko magkaroon ng family. Gusto ko mag-asawa. Gusto ko magkaroon ng sarili kong bahay. Gusto ko matuto magluto. So, I had to let go of them. Kasi naghahanap sila ng someone na pupuntahan sila. Ginagawa ko yun dati. Pero na-outgrow ko na siya. Hindi ko na siya ginagawa ngayon. Tsaka parang hindi ko na rin nakikita yung sarili ko na naggaganon. Alam nyo yun? Next naman is nag-relocate yung mga clients. Wala na sila sa Manila or wala na sila sa Philippines. So, nakahanap na sila ng something else or ng iba. Or yung ibang reason naman is clients are also business people. So, ang dami nila nami-meet sa networking. So, alam niyo yun, parang nanganganak siya na nanganganak pag may nakakilala kang ganito sa isang event, may refer sa'yo na ganito, na ganyan, na ganyan. Hindi lang isang reason pag nawawalan kayo ng clients. Marami yan. Don't be too harsh sa sarili nyo or sa teammates nyo pag nawalan kayo ng clients. Kasi hindi yan lagi kasalanan nyo. Minsan, things just happen. Parang sa life, we outgrow things. Next naman is marketing. Make marketing your priority. So, alam nyo sa Access Travel, ang marketing namin is, I travel everywhere. Alam nyo na yan by now. Yun lang yung naging marketing namin to get trust and credibility. Kasi pag nanggaling sa sarili mong experience yung binibenta mo, paniniwalaan ka ng tao So, ang saying ko dyan, pinost ko yan sa LinkedIn ko, I've taken the flights. I've taken the first class, business class, economy, premium economy. I've stayed in the hotels. I've stayed in Ritz-Carlton, Four Seasons. Hindi ko na lang sinabi, we create luxury experiences. Ginawa ko yun for my business, for my clients,
confidence, for marketing, for name, for reputation, for credibility. And nyo kasi in business, you need to be very confident. Kailangan ikaw ang una maniwala sa sarili mo bago ka paniwalaan ng ibang tao. And I have one client, special mention, Mr. Kumafay. Sobrang kumafay, I'm sorry, Sir Bert na lang, para sure. Sabi niya sa akin, Angeli, yung confidence na ginagamit mo, yan yung nagpalaki ng business mo eh. But sa ibang tao, ang dating niyan, mayabang ka. And that's okay. Kasi hindi naman sila tina-target natin eh. So marketing, ganyan naman yan eh. Sa iba, ayaw nila sa'yo. Yung iba, gustong-gusto ka nila. Di ba ganun din naman tayo? May products na gusto natin, yung ibang products din natin gusto. Yung iba, nag-iwan tayo na bad review. So you need to learn how to sharpen your marketing, evolve, pagandahin, based sa market nyo. Kailangan nyo malaman ano yung gusto nyo ibenta. Sa 14 years, na-realize ko na talaga, na-finalize ko na. Ang gusto ko ibenta is a luxury travel. So everything I'm gonna post, everything na gagawin ko sa social media, doon lang siya mag-revolve. Hindi na ako sasabay sa promo, 10 days, 7 countries. No, hindi yun ang gusto ko gawin. Yun yung kailangan nyo i-polish first. And you need to be very proud of it. You have to embrace it. Ako talaga in-embrace ko eh. Mahal kami. And if ayaw nyo, that's okay. And I'm willing to wait for the clients that I wanna cater to. Ngayon, 14 years na ako, nasa business, nagde-decline na din ako ng clients politely na parang, I'm sorry, we can't work on that. And our principles don't match. Kasi pinaghirapan ko na yung privilege na yun. Ayoko na rin mahirapan yung employees ko kasi naniniwala ako, if I take care of my employees, they will take care of the clients. So employees first, then the clients. Yes, masakit mawala ng client, pero mas masakit mawala ng employee kasi to-train mo na naman siya, di ba? Next naman is work smarter, not harder. Syempre, no 20s ko, ginawa ko yan. Grabe ako magpagod, grabe ako ma-stress, parang lagi ako nagagalit, lagi ako nagko-control. Ginawa ko yan, pinagdaanan ko yan. Parang bata pa ako nun eh. Diba? Kaya nga minsan nagtataka ko yung mga tao ginajudge ako sa leadership ko nung 21 ako. Parang in my head, at least nga nag-try ako eh. Tapos yung mga nag-judge sa akin, hindi nga nag-try. Parang ginajudge lang nila ako. Tapos na-realize ko ngayon na 30s na ako. Ganun pala talaga, no? People who will judge you, sila yung mga hindi naman gumagawa nun because a real business person will never judge you. Yung mga tao nag-workout, hindi nila ginajudge yung mga tao nag-try mag-workout and mag-lose ng weight or kung ano man yung fitness journey nila. It's always people yung hindi gumagawa nun, madalas, ha? Sa experience ko. Sa case ko, isang kapwang female entrepreneur, never niya ako i-judge kasi naiintindihan niya ako. But ang mag-judge sa akin yan, yung hindi naman entrepreneur. You from outside. Kaya natuto talaga ako na sobrang daming bagay sa buhay dun sa word na smarter. Natutunan ko maglagay na boundaries sa lahat ng bagay. Then dun ko rin na-realize na I can run my businesses from Madrid. I can run my businesses from anywhere. So ngayon, kahit ano sabihin sa akin ng mga tao na, oh Angeli, mawawala yung mga opportunities sa'yo kasi wala ka dito sa Manila, hindi ko na sinusunod kasi na-realize ko, I wanna have a life. Ready na ako for the next stage. Ready na ako, just to have a partner, maybe have a family. Ready na ako for that. Na-enjoy ko na lahat ng bagay. Mag-aaral, lumipat abroad, magkaroon na business, maka-experience na fame somehow, mag-viral for bad reasons and good reasons. Nag-viral ako. Yung tourism video ko, bad yun. Well, nagsasabi lang ako ng facts nun. Yung good reasons, isang podcast video ko nag-viral. So, na-experience ko na yan lahat. So, ngayon ready na ako for the next stage of my life. And if I wanna be there, if I wanna get there, I need to learn better pa. Kailangan ko pa i-sharpen yung skill ko na mag-work smarter. So, ngayon, ang strategy ko is, I work, parang for example, this year, nag-work ako first quarter, then second quarter, nagpahinga ako, nagpa-freeze ako ng eggs, nag-aaral ako ng Spanish, inayos ko yung bahay ko, pina-renovate ko yung mga kitchen ko, ganyan-ganyan. So, maayos na. And I'm just happy na nagpo-flow ako sa life based sa seasons. Kasi I treat my life parang fall, diba? Winter, the spring, then summer. Very, very beautiful. Lahat ng nangyayari sa buhay ko is by season. Plan, but don't get too frustrated sa plan na yon. Why? Because it is okay to outgrow your plans, your dreams, yung wants na naging goals nyo. Kasi nag-iiba kayo. It's very ironic actually. Parang everyday nagbabago tayo. Pero kasabay nun,
parang gusto rin natin i-retain yung sino tayo. So parang sabay yan eh. You have to let go. You also have to embrace the changes coming. Di ka talaga masasatisfy dun sa version mo. Kaya di mo talaga masasabi na you know yourself 100%. Kahit ano gawin mo. Kasi nga, contradictory siya eh. Nagbabago ka, tapos you're trying to know yourself better. So together siya, kailangan natin hanapin yung parang very fragile and soft spot doon na parang paano mo kilalanin yung sarili mo more and paano mo i-let go yung mga changes na nangyayari and i-embrace yung mga changes as well. Ganon din sa business kasi ikaw yung leader niyan eh. Kailangan ganon ka. People come and go. Kailangan marunong tayo i-embrace yun. Minsan sa plano, kala natin yung tao di tayo iiwan. Diba? Parang last month, nag-send ako ng email sa isang employee ko na sobrang tagal ko siya naka-work. Wala kaming problema, but I had to let this person go kasi hindi na nag-align yung ginagawa niya sa vision ko for my company. So sa isip ko dati, etong taon to magsistay to with me for a very long period of time. Hindi pala. Ako na yung nag-initiate na this is not going to work out. And nilagay ko dun sa last sentence ng email ko, P.S. This is no one's fault. We just outgrow people, diba? In life and at work. Success rituals every day. Ako, simple-simple lang. After ng big thing na nangyari sa buhay ko, I reward myself. Minsan, hindi lang isang bag or watch. Sometimes, a piece of cake. Yun na yung kinakain ko. Parang today, after ko mag-talk ng Samsung, kasi diba nag-Samsung talk ako, bumili ako ng ube ensaymada. Kinain ko, ang sarap. Sarap na sarap ako. Tapos, yun na yung reward ko sa sarili ko na parang, oh, I did good. I'm very proud of myself. Sometimes, yung success rituals, hindi naman kailangan malaki na every time may makuha kang success, kailangan bumili ka ng watch, bumili ka ng bag, bumili ka ng ganito. Minsan yung simpleng-simpleng bagay lang. Parang bukas papadurma ako kasi yun na yung reward ko sa sarili ko bago ako umuwi ng Spain. Yung everyday naman, very success na sa akin yung nag-workout ako. Just yung time na nabibigay ko 2 hours without my phone, nakakapag-run ako, nakakapag-lift ako. Success na yun for me. Very, very important. Schedule your time off or there won't be any. Kasi sa business, kanino ka magreklamo? Sa sarili mo, di ba? Kaya nga minsan yun yung nagiging conflict ko sa ibang tao na yung work nila, ako na rin gumagawa. Kasi lang naman magreklamo ako sa sarili ko. Oh, Angeli, ayoko na to gawin, ganyan. So, na-realize ko, I have to schedule my time off sa lahat ng bagay. And kailangan ko magsabi sa mga tao na off ko to, wag niyo ko guluhin. Saturday and Sunday, mga day off ko yan. Ayoko mag-reply, ayoko mausap ng tao. Unless na lang talaga sobrang bored ako and gusto ko na talaga mag-work. Minsan, ang hirap talaga i-let go ng bad habits. So yung mga bad habits ko, habang nagluluto, nagre-reply, well, wag naman kayo ma-expect na sobrang galing ako magluto. Mga basic lang naman, mga protein, vegetables, and good fat. Tapos pati sa CR, dala-dala ko yung phone ko. So mga bad habits ko yun. It took me a lot of time na i-let go ko yung mga ganun na it is okay na hindi ako maka-reply immediately. Wala mangyayari sa mundo. The world can wait. Apparently, na-prove ko na yung theory na yun na people can wait. Unless na lang sobrang VIP yung client, it is okay. They can wait. They also have a lot of things na nangyayari sa buhay nila and maantay nila yung reply ko. So medyo connected doon yung next lesson. Let go of that control. I used to be very controlling kasi business ko to diba? Parang gusto ko lahat nakikita ko. Gusto ko lahat napapansin ko. Ganun pa din ako, very hands-on ako kasi skill ko na yun eh. Kasi ganun naman, di ba, yung strength natin, minsan yun din yung weakness natin. I am very, very hands-on. Gusto ko, ako yung nag-ayos ng mga studios, ganyan, nakikita ko, hindi yung para sinasabi ko lang sa tao, pakibook, tapos masusurprise na lang pagdating ko doon. Gusto ko, yung nagme-makeup sa akin, alam ko ano yung ilalagay niya. Yung aware ka lang. So parang na-realize ko ngayon, ano yung difference ng maging controlling and self-aware. Pag self-aware ka, willing ka mag-adjust. Oh, sige, wala yung ganito. Alright, it's okay. Basta medyo nagme-match dun sa ano ko. Pero pag controlling ka, hindi, eto talaga yung gusto ko. Kailangan ganito, ganyan. Parang etong last couple of days, ulan ng ulan, hindi namin controlled ano yung mangyayari, may late dumating, ako yung late dumating, may baha. Nilet go ko na yung control na kailangan makatapos ako ng 50 videos in 1 week ko sa Manila. Sabi ko kung ano man matapos ko, yun na yun. There are no failures talaga in business, just valuable lessons. Ako, sa career ko, ang naalala ko lang yung mga failures ko. Kasi doon ako natuto ng mga lesson eh. Yung success, yung nag-talk ako for TED, parang hindi ko na siya masyado maalala. Parang eto na yung success, tapos na, eto na yun. Pero yung failures, tanda ko yan. Value yourself.
you are the soul of your business. Parang hindi ko na klaro paliwanag, di ba? A lot of people will misinterpret you, your personality, the way you handle things. Pero always remember, external voices yan eh. Hindi naman yan nagmamatter. At the end of the day, kailangan ikaw ay nakakatulog ng maayos sa gabi because you know you showed up, you did your very best, you treat people nicely, and you're fair. Di ba? Lagi ko yung sinasabi sa employees ko, I am fair. And kailangan lagi may justice. Pag mali ka, ikaw yung accountable. Hindi iba yung mananagot. Ganon din ako sa sarili ko. Pag mali ako, tell me. Pag-usapan natin. Parang sinabi ko kanina, dun sa makeup artist ko, tsaka sa hairstylist ko, pag may problema tayo, sabihin nyo sa akin. Hindi yung sa iba ko pa malalaman, bit-bit nyo pa uwi. Sabihin nyo sa akin, isolve natin, then uwi na tayo. Up next is, be okay with dislike. I have a separate episode for this because you can't please everybody. You're not chocolate or sex na gusto ng lahat. You have to be okay with that, na hindi kayo magugustuhan ng lahat, both in personal life and your professional life and in your business. That's why we have the thing now, we have to find our market. We have to continuously create our branding, personal branding as the business owners and yung branding ng business natin. Kasi at the end of the day naman, if there are 1,000 people, 10 lang naman doon yung ayaw sa inyo. Meron pa din kayong 900 plus na pwede nyong tutukan and alagaan. And lastly is build your intuition. Wala akong business plan sa Access Travel. Maraming tao nagugulat pa rin dito. I took the risks and I followed what I thought was the right thing to do. And up to this day, kahit may plans kami, kahit may marketing plan kami, social media, business plan, business development plan, mas una ko pa rin sinusunod yung intuition ko. Pag feeling ko mag-work to, let's go. Pag feeling ko worth the risk to, I'm gonna take it. Because I believe more in my craziness, na natayo ko si Access out of craziness, than a business plan. But I'm not saying just follow just being crazy. You also need a plan, but it depends on your intuition. And siguro, to wrap it all up, yes, vision is important together with the purpose. But don't forget, while executing all your dreams, your plans, kung ano-ano pa yung mga pangarap nyo sa buhay, there's a thing called life. You also have to enjoy that. And I'm very grateful natutunan ko na yun at the age of 30 when I moved to Spain. Kahit pa ulit-ulit, Spain is part of my life. It changed the way I look at everything. And natuto talaga ako mag-rest. Yes, rest is part of the formula. That's all for today, guys. Thank you for listening. And yeah, don't forget to follow my businesses as well, Access Travel PH, Happy Lab, and my podcast, Life in Progress PH, and my personal account as well, Angeli Dub. You can also find this episode on my YouTube channel, Angeli Dub, and subscribe to my podcast on Spotify, Life in Progress. That's all, guys. Bye. Adios. Mag-pack up na kami para makauwi na kami.